So, isang magandang umaga po sa ating lahat at isang magbabuhay na araw po, no, sa ating mga sambayanan na manlalaro sa ating tradisyonal na industriya, no. So mga kasama, muli po, ito yung part 2 natin, no, na inaabangan ng lahat. Yung pangunahing paghahanda ika nga sa ating mga alaga, no, na na ating mga beloved na mga alaga na manlalaro, no. Medyo may mga forward kasi tayo na iniingatan, no? Kaya pagpasensya nyo na, intindihin at unawain na lang ho natin. So mga kasama, itong part 2 na to, ginawa ko ho ito dahil doon sa maraming nagtatanong ho kasi, no, na hindi ko kayo masagot isa-isa. Most likely, humihingi ho ng gabay, humihingi ho ng programa. Alam nyo po kasi, ang totoo ho sa industriya natin, sa larangan natin, walang specific, no, na programa. Nakadepende po kasi yan sa tao, no, sa nagmamanage. At syempre po, depende rin ho yan doon sa ina-adapt natin na sitwasyon ng pagkakataon. Pero sa abot ng aking kaalaman, eksperyensa, syempre gaya ng objective natin, bakit pa natin ibabahagi yung mga pagkakamali ng nakaraan kung pwede naman nating ibahagi yung natutunan na natin during our length in this industry, no, na tama. Para sa akin kasi mga kasama, no, dito sa pangunahing paghahanda natin na to, ito yung pinaka-importante. Noon, sinusunod ko pa yung mga 21 days na yan, pero sabi ko nga, in due time, sa process, natutunan natin na hindi pala dapat. Kasi may mga pagkakataon na doon yung nagiging dahilan natin kung bakit nagkakaroon ng problema tayo during sa araw nila ng pakikipagtunggalian. Kasi nga, may mali so, unti-unti, na-develop natin. So, nakuha natin yung angkop para sa akin. Hindi ko alam kung angkop para sa iba. But let me share my experience and knowledge sa inyo. Baka makatulong, no? Sa akin kasi hinati ko po yung objectives eh. Kasi nga, sabi nga natin, physical conditioning formula to mental conditioning formula. Na kailangan parehas meron sila. Yung parehas na kahandaan nila kailangan meron, di ba? Kaya lang, yun nga, medyo stiff yung schedule for 21 days. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin ng excessive program, no, na nakakaapekto, no, sa hinahabol nating development, hinahabol natin na performance. So, nagkakaproblema. So, sa akin, mga kasama, hinati ko yung pinakamabigat na portion dito sa schedule ko ng pangunahing paghahanda. So, ano-ano nga ba yung objectives? Kasi marami tayong objective na gusto sa ating alaga, na gusto nating ma-meet before, no, before dumating yung araw, no, yung araw ng kanilang pakikibaka. Ika nga. Kasi nga, syempre gusto natin yung nandoon lahat na ibigay na natin. Pero sa sobrang pagmamalasakit natin, sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga alaga, ibinigay natin ng todo doon sa short period, no, na nagkaroon ng problema tuloy. Hindi na na-adapt, hindi na na-absorb, o hindi na nagkaroon ng time para mag-heal yung mga tinatawag nating mga damage sa katawan nila. Because of what? Because, sabi nga, kahit nga sa tao, no, nag-gym tayo, excessive training, nagkakaroon po ng, sabihin natin na, problema o pinsala yung katawan natin dahil dun sa training. Pero dahil dun sa pinsala na yon, dahil dun sa problema na yon na naidulot sa atin, nagkakaroon ng evolvement o nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago. So, it times heal, nagbabago, nag-a-adapt. So, ganun din po sa ating mga alaga. So, kaya nga sabi ko sa inyo mga kasama, dito sa pangunahing paghahanda, dito napaka-importante mga kasama na buo yung objective natin, yung target natin.
ano ba yung gusto natin sa ating mga tawag dito sa ating mga alaga, no? First, syempre, objective natin i-develop yung kanilang what you call this one, yung physical, no? Yung physical characteristic, which is the muscle, which is yung kanilang most likely yung characteristic na gusto natin maging matipuno sila maging matikas, no? Yung parang masasabi natin na may dating sila na parang ang kunat, ang anghang, 'di ba? So yun yung number 1. Syempre sunod yung gusto natin ma-develop yung kanilang resistensya, no? So sa resistensya bukod rin doon gusto natin ma-develop yung kanilang gameness, no? So dito mga kasama, dito ko ipinapasok yung mga massive program sa pangunahing paghahanda natin. Siguro it took me around maximum of 30 days na ginagawa ko to every day. So meron lang silang between hours rest and then 1 day full rest, which is the Sunday, which is I'm giving them na mag-time na mag-recover. So, and then bukod dun sa time na mag-recover, doon din yung time na pinapasting natin sila. Because ang gusto nga natin, meron silang weekly na tawag dito parang na-adapt nila, no, na once a day, meron silang talagang full fasting, water intake only. But dito namin sila sinusuportahan ng recovery item, which is yung meron kaming tinatawag na recovery pills, no? Ito yung tumutulong na mag-heal yung mga naging stress nila sa araw-araw. So ano nga ba ang ginagawa natin dito? Kasi pinagsasabay natin dito yung program natin sa training, program natin sa actual tutorial sa kanila para matuto silang mag-abang, matuto silang mag-strike ng timing, everything. Syempre, yung ipapasok naman natin dito sa programa na to, alam naman natin na piling-pili, no? So, hindi ko nababanggitin kung paano yung way of selections, but sigurado pili. Dito, sinasanay natin silang magkaroon ng good vertical striking, maganda yung pag-aabang nila. Pero hindi pa yan full. Hindi pa yan magiging full. So, putulin ko na doon. Kasi yun, may final yun para maging full yung kanilang stance and then timing, agility nila, no? So, yun yung part 3, which is stated as the mental conditioning. But dito muna tayo sa pangunahing paghahanda. So, dito mga kasama, dito pumapasok yung routine exercise, which is nandito yung sinasanay din natin sa pagpapailaw, sa ingay, no? Usually, ganun so, sa routine, nandyan pumapasok kung matyaga tayo, pwede natin silang bigyan ng slight table workout. So, hindi naman kasi doon nakukuha yung stamina, no? Table workout, scratching, flying, light to heavy, spar. And then, syempre, nandyan din yung pumapasok tayo doon sa running. Syempre, nandyan din syempre yung hinahanda natin yung pagkalalaki nila. So, pinapakitaan natin sila ng babae. Sometimes, pinasasampa, no? Para mawala yung ugali. So, dito, massive talaga. Ang routine kasi namin, sa 1 week na nandito sa programa na to, meron silang 4 times a week, light and heavy combination ng spars. But gaya ng sabi ko nga sa inyo, sa amin, ang importante is first buckle, 1 to 3 awat. So, but yung mga simula, para matuto sila na magkaroon ng timing and tawag dito, good vertical striking, isang salpok, tama na. Sinasalo nga, hindi na nga pinalalapat sa baba. So, nang sa ganon, tumama hindi,
masaktan man siya o hindi. So, yun yung magpapasok sa kanyang idea na kailangan niyang agapan. Kasi pag nasaktan, 'di ba? Magtatanda, ika nga. So sa susunod makikita niyo unti-unting nagde-develop. And then syempre, yung routine natin sa kanila, diyan na natin hinuhuli yung gusto natin na ideal na timbang, ideal na body conformations nila, no? Kasi doon natin nakikita kung saan sila maglalaro ika nga yung galaw. So kung gusto natin magpagaan, diyan na rin natin kukunin. So hindi doon sa araw kung kailan natin sila pinali na hinahanda. Kasi nga syempre, kung doon pa natin gagawin 'yon, ano pa yon time na mag-heal, no, ng mga tissues, muscles, ligaments, syempre bones, everything. But dito nakasalalay dito mga kasama, during sa pangunahing paghahanda natin, syempre patikimin natin sila ng magandang combination ng pagkain at supplement, no? So yan yung mare-recommend ko sa amin. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kasama, since we are into massive and hard training, of course kailangan natin na idealistic yung mga ginagamit natin. So sa akin, ideal yung mga fast absorption para at the end of the day, pag binigyan rin natin sila nun, nakukonsumo ka agad ng kanilang pangangatawan, no? Ng kanilang sistema. No need to wait few days para para ma-use nila yung binigay natin. So, kaya nga, ayan yung advancement na pinag-aralan natin. So, yung iba, sabi nga nila, bakit ganun? Anong tibay niyan? Kung yan ang gagamitin mo. Okay? Ito sa akin kasama, ang tibay po, hindi ko yan nakukuha sa mahal o murang gamit. Nakukuha po yan kung tama ang formula nyo. No? Tama ang ginagamit nyo at timing nyo. Yung sa akin kasi long time develop. So binigyan ng pagkakataon aralin, inaral. Kasi po mapa oral man 'yan or ang tawag dito IM man na item 'yan. Same result. Kasi nga gaya na sabi ko nga sa inyo, hindi yan nakukuha sa taas ng dose, sa ganda, sa mahal. Kasi pag binigay mo yan, i-adapt lang naman talaga nila yung kailangan nila The rest is waste. So, para ka rin nagtapon ng mga sentimo, no? So, ang sa akin kasi, ever since sinasabi ko sa inyo is idealistic, no? Reality. Yan yung sinasabi ko lagi. So, kaya sa akin, during the pangunahing paghahanda ho namin, no, sa pre-con, I use water soluble feed mix program para nakukuha kagad nila, nagagamit. Sasabihin na naman iba, tatas ang kilay, water soluble, tutubigin sila, magmumoy sila. Yes, kailangan nila yun Kasi nga sabi ko nga sa inyo hard work, hard training yung ginagawa natin sa kanila during these preparations. So talagang nagagamit nila yun excessive. At take note mga kasama, kung bakit meron sa programa namin yung tinatawag na anong tawag dito? Fasting. Kasi nga po, yung excessive na naibigay natin, on that day, kinukonsumo nila yon. Kaya nga mapapansin nyo, no fats at all talaga sila. Siguro around 3 to 4%, up to 5% yung mahihipo nating fats content. But that one is idealistic. Even sa mga athlete, that is the perfect fats requirements.
na i-dissolve nila yan during the competitions. So, huwag na nating pahabain pa ang discussion natin. Sa pangunahing paghahanda, ang goal dyan is to set, yung kanilang proper training, weight management goal, nandiyan na rin. Siyempre, nandiyan na rin yung pagtulong ng mga produkto na gusto natin. So, kaya nga dito mga kasama, dito siyempre pumapasok, ano ba yung kailangan natin? Siyempre, number one consideration, linisin muna natin sila through flashings, pagtatanggal ng mga internal entities. So, alam nyo na yun kasi bawal i-mention dito. Yung pagtatanggal ng mga ganon. Okay? Sa loob. And then, after nyan, magkakaroon ng declogging program. Then, bago sila papasok dun sa tinatawag natin program ng pagbibigay natin ng proper dietary and supplements. So, syempre, ang goal natin pagpapaganda ng development ng bones, muscles. So, yan yung idea. Ano ba yung mga katulong dyan? Syempre, pagpaganda at panglinis ng kanilang daluyan na mga likido. At pag maganda ang daloy ng mga likido, maganda ang supply ng oxygen. Syempre, kung excessive naman yung oxygen na nakukuha nila sa ganda, kailangan tumibay yung baga. Yan yung mga pangunahin. So, syempre, isang source lang naman yung nagbibigay ng magandang panunaw for absorption, magandang panglinis ng mga daluyan ng likido, pag-develop ng bones and muscle. That is the B complex. Okay? So, hindi ko alam kung bawal yung mga pagsasabi ng mga products, no? But, of course, sige, okay lang. Hindi naman natin habol to earn. Sa atin ang habol natin to share knowledge. And then, yung magpalakas ng baga, and then yung tutulong para doon sa pagpigil ng pagde-develop ng excessive panggamit, which is supposed to be B15, but syempre sa atin ang ginagamit natin para maganda yung resulta, no, makuha yung maximum, ang binibigay natin is yung Aminomax Aminomax. So yan, so yun yung tumutulong. Syempre during the excessive training and everything, kailangan ng suporta ng syempre ng mga minerals, complete vitamins. Nandyan yung ating complete multivet, no? Which is yung ating OMA 631. So, yan yung isa sa ginagamit natin. So, dyan lang ako umiikot sa tatlo. And then, syempre, para iwas na rin, no? Habang nagbibigay tayo ng excessive na programa, iwas sakit, sipon. Nasa programa rin namin ang pagbibigay ng pang-alalay ng probiotics and then vitamin C. So, ayan. Nasabi ko na. And then, ang ginagamit namin na panglinis, syempre yung aming natural plus agent, which is the Shield Care combination of Black Charge. So, hanap kayo sa merkado kung meron. Kasi nga, sabi ko nga, ang paggamit ng commercial anti-bio, no? Kaya nga anti-bio eh. So, supposed to be pangtanggal siya ng mga harmful organisms. But, syempre, pag gumamit ka niyan, ultimo yung good na dadali. So, it's took time para manumbalik yung naturalesa. So, kailangan ba natin yung mali? So, doon tayo talaga sa nakatutok na tanggal ka lang neto, no? Alisin mo lang to. Kung ano yung dapat alisin, yun dapat. No, mga kasama. So, sabi ko nga, kung ano yung kailangan, yun lang ang gawin. Nothing more. Ika nga, walang labis, walang kulang, kundi sakto. So,
nasabi ko naman, no, ultimo yung pag after ng massive, at the day of massive train nila, so kailangan may pantulong tayo for recovers. So, yun yung need natin. And then, ika nga, kailangan din natin syempre, no, na bigyan pansin ang bawat sulok ng ginagawa natin. Kaya mga kasama, sa larangan natin, hindi tayo pwedeng huminto ng pagsik ng tamang formula. Kaya sa susunod, may karugtong to mga kasama. Tatawid tayo dun sa part 3, na which is, ito yung pinaka-importante. The final stage. The final 21 days, which is the most important is preparation for mental conditioning. Kaya abangan nyo mga kasama, at kung may naririnig kayong mga ingay ng aso sa paligid o anuman, mga kasama, baliwalain na lang natin, no? Kasi nandito tayo sa ating residence work. So, hopefully, makatulong ang mga programang ating binibitawan sa inyo. At nawa, mga kasama, wag kayong hihinto at wag kayong lulubay, no, sa pagsuporta sa ating channel. Kaya abangan nyo yung susunod, part 3. Napakaganda ng mga bawat punto na bibitawan natin doon. At dugtungan na natin ang part 4. Yung part 4 is the pointing method. Kung paano nyo mapapadali ang sistema ninyo nang hindi kayo napipilipit sa oras na yan. Kaya mga kasama, maraming salamat sa inyo. Muli po, JRB, ang inyong Mr. Natural. Gandang araw po sa inyong lahat.